Okay. Pagod ako? Real life ang technical difficulties. 23 minutes. Sorry. Ako yon, late ako ng mahabang minuto. Nagsabi siya on the way na siya ng 8:30. Nag-message siya ng 8:45 na, Teka me. Tapos nung finalo up ko siya ng 9 p.m. Ito na. I think change is the only permanent thing in this world. But I will not change. So ngayon, nandito tayo sa pinakabagong tahanan. Dahil ang tagal natin nagpahinga. Ang last natin ay, hindi nag-recording MRD, tayo. Oo. Pero nag-recording tayo ng isang beses na hindi pa ipapalabas. Pero ngayon, so, mauuna natin to i-release. Ito yung first ever. Hindi, nag-live recording na tayo. Live recording with a live audience. Na may bayad. Ayun, okay. So ngayon, dahil first ever nating live recording with a live audience sa Basta Cafe, ang haba. So dalawa muna tayo. Tignan natin kung may manonood. So gagawin namin, tuwing meron tayong live recordings dito sa Basta, ay 2 recordings tayo para Para sulit yung para bayad. sulit yung punta din nila. Yung bayad na sa Yung punta! Uy, sinong pinakamalayo ba dito? Minsan kasi may nanggagaling ng Cavite, may nanggaling ng Laguna dati, di ba? Laguna. Baka naman gusto mong gawing 3, Ina. Kung episodes today. So, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com para makasali sa mga live recordings para maging VVIP. So, merong VVIP rate. Tapos, so, yung nasa upper box A, mas mahal yung bayad nila. Kasi mas nakaangat sila eh. Yung nasa gitna, medyo mababa lang yung bayad. Tapos pwede kayong umorder ng burnt miso latte at ng JP's Cooked Adobo. Tsaka wait lang, meron tayong Binibining Pilipinas Globe, second runner-up winner na nandito ngayon. Talaga ba? Ando siya sa upper box A. OMG! In the presence of a beauty queen! Si Jasmine! Mamaya. Chika muna natin lahat ng mga ganap sa Basta so far. Okay, so kakatapos lang nung April 6, ang first ever, ang walang kwentang drag show. Yes. Yan. Every morning yan, so hindi nyo aasahan si Tonet. Every morning? Every morning. Mali? Morning siya. Morning show. So hindi nyo maaasahan si Tonet na nandun kasi morning. Pero yun, sobrang successful kasi sold out yung first ever drag show with Shawarma, Odasha, and Versex. Hosted by none other than Ina Evans. Na siniraan pa ako. So, parang drag brunch. So, yung iba na hindi pa nakaka-experience nung drag show sa umaga, parang ang concept lang kasi niya ay, meron kasing mga iba na ayaw nilang magpuyat para manood ng mga drag show. Diba? Totoo! Yung mga matatanda ng Dechari. Or yung mga hindi pinapayagan ng mga bagets, mga students na, kasi syempre ang drag show hanggang 2 a.m. yan, 3 a.m. So, 1 a.m. nagsa-start. So, gumawa kami ng isang alternative na na time para dun sa mga early riser, gustong bago hindi magsimba. Bago magsimba. Tapos ang okay sa drag brunch, yung mga drag show, sa mga maliliit na cafes, parang sa Basta, mas intimate. Kasi 'di ba pag sa mga bar, malalayo yung mga drag queen eh. So pag nagpe-perform sila, hindi nyo na nakikita. Pero pag nandito ka sa mas maliit na venue, kasi lang talaga sila. Nandito lang sila na parang chika-chika lang talaga na effect. So yun yung drag brunch. Tomorrow, Friday, magkakaroon ng isa pang hashtag basta may ganap. Pero first ever din. Lahat na lang first ever mo. Tarot card readings. Anong dito title sa ng event? Proud ka. Si JP, Boom Taro-Taro. Boom Tarot-Tarot. Dahil magkakaroon tayo ng tarot card readings dito sa Basta. So, si Noor Hushman. So, bukod si sa artist. Si Nuri Jun, bukod sa, kasi siya, artista. Tarot card reader din siya. Tapos yung, naman, yung tarot card reader ko, si Nola or Pluto Tarot. Siya rin. So, starting 5 p.m. this Friday hanggang 9:30 p.m. may tarot card readings. Yes. Nagpapa-tarot card reading ka ba? Yes. How does it feel after ng isang reading? As in, ka ba? Yung buong spread o tanong-tanong lang? Yung kay Nola,
Yun yung buong spread. Oo. Pero, yung kay Noor, parang yun yung first time niya magano eh. First time So, pa lang niya pinag-practicean niya. Oo. Yun yung pinaread ko si Patty, ganyan. Talaga? Oh. So, yung sa mga hindi pa nakaka-experience. So, syempre, hindi naman, it's not for everyone. Ano bang natutulot niya para mag-gets nila, JP? Ano yung effect sa'yo ng tarot card? Tuwing kailan ka nagpapabas? Pag may pera ako, kasi mahal siya. Hindi. Di ba parang per question siya? Depende. Minsan may per question. So parang usually nagaganon ako pag start of the year. Kasi parang sabihin niya, hindi siya hula. Hindi kanya hinuhulaan. Parang siya. Parang guide. Kung ano talaga yung sa zodiac, sa ng stars. Diba? Talaga ba? Ultimately, hindi siya hula. Hindi siya hula. Hindi sila si Madam Auring. Isa lang yung nakagets. So, minsan, kapag meron akong kailangan decision, bukod sa sariling kong decision making, minsan nag-draw ako ng cards. Parang last time ko nagparid kay Nola last year. Hindi, 2 years ago. Ang tagal na. Kasi kailan ba yung nag-start tayo dito sa cafe? Yung pinaread ko sa kanya yung kung okay yung location ng cafe, kung tama yung mga partners, kung sino din yung pagkakatiwalaan. Tama naman siya so far sa nasabing isang pangalan. Kaya last ko na. This May. Magtatayo na ako ng sariling cafe. Basta 2. Pero ako, dito sa harap. Dito sa harap. Kapag naubusan ng yelo. Tapos same yung menu. Ano yun? Ako nagpa-read ako last January. Tapos, sa kanya ko nga nalaman yung Mercury retrograde ay mag-e-end na this week. From March to this week yung Pero yung Mercury retrograde, kaya sinasabi sa Mercury retrograde, ang i-check natin, mga contracts, mga fine print. Ang iniisip kasi ng mga tao, yung effect ng Mercury retrograde, yung parang lahat na lang mamamali. Diba? Lahat na lang isisi pag hindi siya nag-reply. Oo. Minsan sa ugali yun dapat sinisisi. Sa ugali, sa disposition sa buhay. Oo. Pero yung Mercury retrograde, mas sa communication siya. Kaya mga contract, mga pakikipag-usap sa mga kaibigan, ganyan. So, lahat may nasa Mercury retrograde. Pero nag-iiba yun. Depende kung anong sign mo. So, iba yung Mercury retrograde in Aries. Yun. Ayun lang. Intro pa lang to, no? Intro pa lang. So, yun. So, sa mga brands dyan. Ayun lang. Hindi, sinasabi lang namin yung mga events kasi gusto nga namin in the future. Maraming events yung maganap dito sa Basta. Aside from that, may nagsabi dito, what if drag bingo po sa Basta? Dahil dyan, magkakaroon ng drag bingo. Sino nagsabi niya? Kasi may ganyan talaga. May iniisip kami drag bingo nga talaga sa Basta. Di ba yun yung sinasabi ko sa'yo, Ina? Okay lang? Kaya nga tumalipod Ang dami yung plan. Hindi, iniisip namin drag bingo nga. Para kakaibang bingo. Para sa hindi pang matandang bingo. Aside from that, meron tayong mga screenings din. Film screenings. O, di ba? Ang daming... yung first ever film screening ay mga short films nung students ko sa APFI. Oo. Dahil isa palang guro si JP kung hindi nyo na itatanong. Quiet! President pala. Respeto naman! Okay, pero ang pag-uusapan natin today ay condo memes, ang pagbabalik. Dahil marami na ako naipon. Na yung naalala ko. May isa ako na, pwedeng ma-share. Kasi naalala ko yung condo memes, isa siya sa pinakamabenta ng mga episodes natin. Tsaka may mga nag-message ako na parang direct, same condo pala tayo kasi nabasa ko rin yung note na yun sa elevator. Anong note yun? Anong note yun? Basta parang may note dun sa elevator na parang beautification project ng condo. Tapos may mga nag-comment na parang wala naman. Anyari? Mga ganon. Yun yung shinare ko. Alam niyo, gusto ko maglagay ng note sa condo nyo na ayusin yung parking. Wala kasi parking. Wala kasi parking. Walang parking doon sa condo ni JP. Nagigigil ako. Kailangan lagi kong sabihin, 10 minutes lang po. Anyway, okay, sige, pakilala muna tayo. Ay, pagod ako. Okay, ako si Randy Santiago. So welcome to Ratsky. Ay, luma! Hindi ko alam yun. Ako si Tonet. Ano ba yun? Wala naman akong... Nakamukha. Nasabihin ko. Ako si Tonet. Ang corny. Wala.
Okay na yun. Ako si Tonette at ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Condo Mems. Mems. Live in Basta Cafe with the live audience. Yay! Kasi ready na yung birthday solate ko. Okay, sige. Ito, actually, nakwento ko na to kay JP. So, alam niyo naman yung condo namin. Hindi ko alam kung nakwento ko ng isang to, pero, so, di ba nga, sa mga condo, merong mga group chat. Part ka na ba? Naging part ka na? So, naging part na ako ng messenger na group chat na parang I think for everyone. Tapos, may nabasa ako na meron daw na parang nagbuo sila ng faction. Faction na within the, community, ganyan. Eh, hindi ko alam kung paano pa makaka-join. Hindi ko kung sino binabackstab nila doon. Alam mo, parang uso yun. Kasi sa amin din nagkaroon ng faction. Kasama ka? Dalawa na yung marketplace namin. Hala. Totoo na, JC. Tapos iba yung binibenta doon sa isa, iba yung binibenta dito sa kabila. Anong difference? Yung isa, parang SMEs. Totoo, nagkaroon na dalawa. Sa inyo rin ba? See? Parang uso siya, Mina. Lagi DMCI din ba yan? Ay. Pero parang uso siya, di ba? Yung parang pag merong isang nagalit na na tindera, gagawa siya ng bago. Parang Lucifer. Tapos mag-send lang siya ng isang message dun sa isa. Tapos ibang-iba. Kasama ka dun sa dalawa? Nag-member ako sa dalawa. Kasi iba yung binibenta sa kabila. Parang yung mga nagbibenta ng palitaw dito, walang palitaw sa kabila. Anyway, ito muna yung mga may iksi lang muna. Mamaya na yung isa. Hindi ko alam kung ko na to. Pero ito ibang group chat to Sinend lang. Marami kasi nagsisend dun sa Facebook group natin. Dahil wala kang merong isang nag-message dun sa group. Naglagay siya ng picture ng microwave oven. Smart inverter. Sabi niya, PM if interested. Ano? Kaya isipin mo yung kumakain, ha? Hindi siya kadiri. Yun nga, microwave oven, PM if interested. May isa nag-reply, not interested. Okay. Not reply yan. Anong sinagot na nag-post? Wala nang ganun lang. Ate, sumugot. Ito, galing din to sa Facebook group na nag-share ng condo memes nila. So, kapag bisita, magla-login ka. Hindi sa condo nyo, kasi yung condo nyo parang yung guard nyo, ang daling linlangin. Bakit share ko? Ang dami ko gusto i-share sa guard nyo. Baka pag share ko, mag-fire ko. Maligat Dalawa na yung kwento ko. Maligat lang. Yung parang ang daling makaakyat talaga nga naman. So yun, anyway. So yun sa mga condos, magla-login ka nung guest, tapos yung time, ganyan, mag-leave ng ID. Nilagay yung reason, di ba? May isang nag-post. So, ang mga reason, visit, ganyan. May isang nag-post yung reason. Cuddling. Taray ni Precious. May kakado yun. Walang oras. Open time. Yung nakalagay kasi, di ba usually kapag tamad na tayo, kung ano yung nasa taas, visit. Gano'n na lang. Talagang siya, hindi ako visit lang. O, ikaw. Kasi next ko, pang malakasan na. Okay. Meron pa ako dalawa pala. Oh. So, yung sa akin, yung guard nga namin. So, meron akong favorite na guard kasi, lagi yung chinecheck kapag may pumapasok. Gano'n naman talaga dapat, di ba, kinukuha yung pangalan, pinapalogin, ganyan, tinutulungan ka kapag meron kang daladalang maraming gamit, ganyan. So, meron isang guard na tuwing gabi, I think bago lang siya. Tapos, doon siya naka-assign sa gate. Tapos, first time niya, or baka first time ko siyang makasalamuha that night. Tapos, ang hina ng boses niya. Kapag papasok sa gate, laging ganon, parang lagi siyang nagmamumble lang, ganyan. Tapos, siguro mga after few nights, medyo lumakas na yung boses niya, pero para siyang lasing. Yung grab, binaba yung window, ganyan. Ay sabi lang nung grab, drop off lang po.
Tapos parang nakatingin lang siya, nakatayo lang siya sa labas. Wala siyang sinasabi. So yung Grab, feeling ko na-gets na niya kung anong gustong mangyari nung guard. Ano? Binaba niya yung bintana sa likod ko, sa akin. May mental talaga. Tapos tinignan lang niya ako, ganyan. Tapos sabi niya, ano? Sabi ko, ano po? Sabaw to sabaw. Anong unit niyo, ha? Ay, sabi nung Grab sa akin, okay lang po ba siya? Anong oras ba yan? 8 p.m. Sabi ko, hindi ko rin alam kuya. Hindi ko alam kung tiga rito siya eh. Ito. Ikaw na muna, ako yung isa. Ikaw na. Hindi sa akin din. Pero ito na kwento ko sa'yo, pero hindi buo. So, ito, sa condo na talaga namin. Ano lang, puro pare-pareho, mga ulam, ganyan. Pero minsan may magsisend dun sa marketplace namin na parang, bago to. So, ito, isang araw na, nasa Germany pa ako nito. So, bakit muna nasa Germany si Tonet? Nanalo ka rin ba doon ulit? Miss Universe naman yung Ay, kinakabog mo si Jasmine, Sa gitna ng mga pagsisend ng mga kung ano-anong mga ulam, merong isang nag-message. Sabi niya, "Hi, sinong marunong magtawas? Home service?" May nag-reply ba? May nag-reply. Not interested. Hindi. Jing-jing suka, paumbong. Ano nangyayari sa condo namin? Kailangan ng tawa. Baka nakatapak ng nuno. Tapos ikaw lang pala yun, no? Naiiyan. Ikaw, last. Doon sa condo, pwede pets. Malamang, kasama ko si Patty. So, pwede pets doon sa condo. So, hindi siya tulad ng mga DMCI na yung may height limit, di ba? Oo, totoo yun. Ang weird nun, kasi paano kapag tumangkad na yung aso, puputulin mo ba yung paa? Oo nga, hindi totoo. Diba? Bakit may ganun? Tsaka bakit bawal yung big pets? Hindi ko alam. Baka ito yung dahilan. So, yun. So, sa condo, pwede pets. Any sizes, any race. Any breed. Tapos, so freely yung mga dogs na pwedeng ilakad kung saan-saan. So may chances na minsan, meron kasi mga owners na irresponsable. Oh my God, yan ba yung ayaw niya lagyan ng diaper yung... Ano ba yung viral na yun? Iba yan. Nabasa ko yan. Nakakatawa. Ano yun? Tayo bang mga tao nagsusuot ng diaper sa mall? Kulang na lang yung post parang, bobo ka ba? Kasi ako bobo ko. Ganyan. Kasi reply, interested. Nakalagay pa sa dulo na pasikatin natin si Kuya. Back to you. Wala ka kasing pambayad. Okay. Luma ang kotse mo. Ayun. Asan ako? So yung mga pets dun sa condo, pwede mong ilakad kung saan-saan, any floor. Tapos, yun nga, may mga irresponsible na mga pet owners na yung mga ihi tsaka mga tae, minsan hinayaan lang nila. Ano ba yan? Baboy naman. Sobra. Pangalanan natin sila. Meron akong... Yung pala yung... May ganun? May ganun, te. Oh kasi nakikita ko minsan. Kasi nahayaan lang tapos nila. naglalagay ka na rin ng post-it. Kasi di ka confrontational. Isang beses ko lang ginawa yun. Na maglagay ng post-it? Ng malaking post. Tapos tinanggal din kasi hindi printed. Not printed? Feeling ko dahil doon, may isa ng owner na parang napikon na ata siya. Tapos nag-post siya ng 2 bond paper size na reminders at silang haba. Yung isa English, yung isa Tagalog. Ganda. Talagang Ito nagalit guys, siya, no? 2. Nakikita nyo? Isang Tagalog, isang English. Ay, alam ko na gawin natin. Sabihin ko yung Tagalog, i-English mo. Tapos, kung tama dito. Ito yung unang nakalagay. Sa lahat ng irresponsableng may-ari ng aso. To all responsible dog owners. Dog lang. Pet owners. Pet owner. Mali ka na agad. Oh, ba't dapat alaga? Hindi alagang hayop. Exactly. Ganyan yung ginagawa. Sabi ko, mali. Mas magandang loob na nga. Sabi ko, mali agad. First line pa lang. Pinagtatanggol na nga kayo. Sabi niya, second, sobra na.
Ganon. Ang ganitong floors ay napakadumi dahil may mga walang pakialam na hindi naglilinis ng dumi ng kanilang aso. Tapos ito yung translation. Enough is enough! Ang ganda! Tama! Diba? Sabi ko nung nabasa ko, tara. Tapos sa inyo, ang floor ay para sa lahat, mga bata at matatanda, para maglaro, mag-barbecue, at maglakad ng malaya. Pero ngayon, parang naging palikuran ng mga aso. Hindi ito palikuran ng alagang hayop mo. Ito na yung translation niya. This is a shared space for everyone, adults and children, to enjoy the games, barbecue, and walk freely. Instead, it has become a minefield of dog poop. Ay, mas maganda yung minefield. Minefield. Tapos next, kung may aso ka, responsibilidad mo ang maglinis. Huwag maging tamad, walang modo at bastos. Galit na siya. Feeling ko Aristo. Hindi, feeling ko nakatapak. Pagkatapak niya. Tapos ito yung translation. This is not your pet's toilet. If you own a dog, it is your responsibility to clean up after them. Stop being lazy, selfish, and disrespectful. Naka-italicized siya ka-underline. Sabi niya, hindi ko pa nagagamit yung underline. Tsaka yung italicized. Tapos yung next, ito na yung may emoji ng tae. Mag-aral ka ng tamang asal at linisin ang marurumi mong gawi. 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 Gawi is, I think it's from Salingawi! UST! Yung translation, educate yourself in your disgusting habits. Linisin ang dumi ng aso mo o huwag kang mag-alaga. Tama. Anong translation? You. Kamusta? Habang nakasuha ng space. Pick up after your dog or don't have one. Tama. Sabi ko, tama. siguro merong isang araw na nilagay niya yan, ang daming tao sa elevator. Talagang nakagano'n. Walang bumababa. Di ba kasi tumay na lang pinabalik? Hindi makapasok. Tapos yung last na, panatiling malinis ang ating lugar. Keep our spaces clean. So, gano'n siya katagal nag-stay? Feeling ko mga 2 months. Hala! Tapos, kasi may feeling ako kung sino yon. Talaga? Parang naisip ko, ilagay ko kaya yung unit number tapos mag-away sila. Bakit ko alam na siya yon? Malalaki yung nakita ko na nag-poop yung isa niyang aso tapos di niya kinuha. Yes. Pagod ako? So, after 2 months ang na-resolve, pag tinatanggal, na-resolve na? Na-resolve na. Ang tagal ng 2 months sa yung PMO nyo, hindi na-resolve agad Yes. Paano kaya nila ni-resolve? Or baka nagkapatawaran na lang. Pero alam mo dati, meron din, hindi sa floor namin, swerte ko yung floor namin, hindi mga sa laula yung mga tao. Pero merong isang floor... Magnanakaw lang. Uy, hindi. Minsan kapag naiiwan yung mga susi-susi sa labas, yung sabi nila. Talaga? Hindi nila niloloob yung bahay. Minsan kapag magkasama kami ni Dan na kunyari, gising pa kami 2 a.m., ganyan, chika-chika, ganyan. Para may kakatok na guard. So, parang kami ni Dan, bakit? It's either naiwan niya yung susi or hindi kayo nakapagbayad ng meron. Tapos yun, naiwan namin yung susi. Pero meron din sa amin na ganyan na, grabe kasi nakakadiri talaga. Okay pa yung yung nagtatago, yung parang akala nila walang nakakita. Pero mas yung sa condo namin, parang alam niya na parang normal lang. Sometimes yung aso, alis siya. Yan yung mga ganyan. Meron ba dito irresponsible pet owners? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Pero grabe Buti na lang si Pathy. Ba't siya magdadiaper? Nagdadiaper na kayo. Pasikatin siya. Pasikatin natin sa heaven. Actually, yun yung, parang challenging part sa condo. Or mas sa condo Kasi, pag sa mga siguro kapitbahay, yun yung difference. Parang, may ka ba? Kilala mo ba yung mga kapit-kapitbahay? Yung iba. Pero kasi, di ba, minsan sa condo, parang karamihan sa kanila, mga on the go na mga tao. So, hindi na kayo talaga magkakakilala. So, yung mga ugali. Ikaw ba may makilala ka?
pakilala na ba ako? Pero yun, parang dahil nga hindi na masyadong nakakapagkilala yung mga tao, hindi natin masasaway eh. Parang pag sinaway natin, confrontation na agad. Oo, parang may kipag-away na agad. Sa Taytay lang ganun kami. Yung masita mo lang, parang, bakit parang kasalanan namin? Pero at least, nawala na yung paskil after 2 months. In fairness naman doon sa condo, kapag may nagreklamo, hindi pala in fairness, no? Dapat proactive. Ang problema din sa naging ano na pala. Sumbong mo kay Tulfo. Oo, kasi yung pagtataas ng condo fee. Oo, yung asok juice. Parang bigla-bigla na. Tapos wala ka nang magawa kasi ang dami mo nang inaasikaso. Asikasa pa rin itong makikipag-rally rin ba ako dito? Rally na nga ako sa labas, rally pa dito. Diba? Tapos parang lagi silang nagtataas. Pero yung amenities, services, ganun pa rin. Yung yung alarm sa amin, yung fire alarm. Problema ko na siya nung 2021. Problema ko pa rin siya ngayong 2025. Sa isa ko namang friend na condo, maraming tower. Tapos, may magpapadala ng delivery, kunyari food. Siyempre, yung lobby nila nasa isang tower, di ba? Sa ibang tower siya. Hindi pwedeng iwan. Nasa dulong tower siya, madali si Akla. Nasa meeting. Dahil bawal daw iwan. Bakit? Hindi ko rin alam. Sa condo niya to? Hindi na sa condo namin. Ay! Huwag sila talaga! Hello! Ako nga minsan, kunyari, magpapadeliver ako. Galing ako sa ibang lugar. Wala pa ako dun sa bahay. Para pagdating ko, na doon na yung pagkain. Oo, ginagawa ko rin naman yan. As a tamad, di ba? Hindi yung para akit pa tayo, order, tapos bababa. Di ba? Hindi para dalawa-dalawang akit baba pa. Dahil pagbaba, diretso. Bawal. Ayoko nang sabihin yung Pero, hindi, sabihin natin. okay pa yun, kunyari, magagaan na bagay, di ba? Minsan, pa-deliver siya tubig. Oh my God. American Warrior. Sino ang naka-condo dito? Yaman. Marami namang pros. Lalo pag okay yung PMO nyo, okay yung guard. Oo, tsaka kapag mahilig kang online shopping, di ba? Kasi kapag bahay, syempre hindi pwedeng, kailangan nandun ka lagi para tumanggap ng order. Pero sabi nung friend ko, hindi naman daw, parang sa kanila, pwede rin namang iwan yung sa guard. Saan to? Hindi na para i-disclose ko. Sa condo din? Bahay, subdivision. Subdivision? Paano kapag kunwari nakatira ka sa number 92 Manga Street? Oh, di tapon. Okay na po. Safe na po. Hindi na gaano ng tae. Parang dyaryo lang. So, sa mga listeners, dati kasi hindi naman condo yung natin, apartment tayo eh. Mas mahal na ba apartment? Mas mahal na ba apartment kaysa condo? Mahal ng apartment na. Mahal na ng living expenses in Metro Manila. True yan. Hindi, dati pwede pang di ba dati nga yung apartment namin, 5 kami, 2K lang ang bag ko eh. 5 lang ba kayo doon? Parang more than 5 kayo, te. Sabi mo ka ba? Parang hindi lang yun. Nakapunta ako doon. Ang baho siguro ang baho namin. Parang may amoy. Siguro ganun. itong 10 square meters na to, 3 yung nakatira. Hindi dati, 2 yung kwarto. Ilan nga ba kami? 1, 2, parang 8 kayo doon. Bago hindi naman 8. Talaga ba? Parang hindi 8. Kasi nung pagpasok namin, walang galawan na yun. Tsaka, yung sala nun, kinonvert na ni Francis Mortel na kanya. Oo nga. Dalawa sila. Dalawa sila Kasama dun. niya. Parang Wala wala kaming kayo dun sala. eh. Pagpasok mo, kitchen. Yun nga Dun sa eh. kitchen, nakalagay lahat ng mga nakalagay dun sa ref, may pangalan yun. Kasi pag more than 6 na kayo, nakakagigil na talaga. Lahat ng mga toothpaste, ako may pangalan yan. Nakwento ko na ba yung may kumuha ng grocery tapos Sa condo mo? apartment? Oo. Nakwento na natin. Pero Nakwento ko na? it escapes my memory. So, ganun din. Parang sa apartment pa. Tapos, kami doon? 8. O, tama. 8 nga, 8, tama. Yun ang sweet spot kasi. Oo. Kasi usually 8K, di ba? O, 2 floors yung apartment eh. So 1K, patak-patak. Oo. 2K. Tsaka maluwag naman siya, in fairness. So, dahil 8 kami sa bahay, yung groceries namin, nakaseparate yun. Tapos may pangalan, ganyan. Tapos, yung isa naming housemate, nakwento ko na ba? Hindi pa. Pili ko na kwento mo na eh. Oh. Anyway, kwento ko na lang din. Never siyang nag-grocery. Kasi lagi lang siya kumakain sa labas, ganyan. Tapos, yung first time niyang mag-grocery
So nakalagay lang yun sa plastic bag, nilagay niya doon sa cabinet. Siguro after mga 3 days, galit na galit siya. Sabi niya, sino kumuha ng grocery ko? Kasi plastic na lang yun nasa loob. Wala! Bababoy talaga nung Hindi ako yung kumuha. Pero yun, parang yung living alone, sa start, ano siya, parang hindi naman siya goal, pero parang, especially kung all your life, nakatira ka sa family mo, parang yung owning your own place, ano siya something na happy ka. Pero kapag wala ka nang makain ng, alam mo yun, gusto mo ng avocado, ng pancit canton na ano, wala wala kang nanay, marang uwi na ako. Yung pagising mo may pagkain na agad, pag-uwi mo ng bahay may pagkain. Tsaka ginawa mo rin ba yung pag-uwi ka? Siyempre, sa weekend, uwi ka, di ba? Kasama mo yung pag-uwi ang mga labada! Sabi sa nanay mo, Daddy, ano to? Labandera! Tapos pag-uwi mo, at pagbalik mo sa condo or sa apartment, meron kang mga bagong damit na alaba, meron kang grocery. At saka naka-plancha yung mga damit. Tsaka naka-downy. Gano'n. Kasamang pag-uwi mo yung mga... Lalo yung mga baong. Hindi ko ito nalaman dito. Tsaka kubrikama. Yung mga balalaki. Yung mga mabibigat. Na kapag kinilo mo 25 na agad. Ganyan. Oo. Tapos, paglulutuan ka for the next 3 days. Sa mga hindi pa nakakatry na live alone. Parang okay muna mag-live alone pero with friends muna. Kasi talaga, masaya siya sa umpisa pero kapag dumadating na yung mga bills talaga. Oo. Tsaka pag may gulangan na nangyayari, yung hindi mo ma-confront. Parang yun bigla yung mo ako sa pera lang eh. Hindi naman. Mas yung pero yun, yung kapag yung all your life, nakatira ka with parents family, or malaking family, parang yung kagustuhan mo na bumukod. Nandun. Parang kahit marami muna kayo na magkakaibigan, ganyan. Tapos kapag nakabukod ka na, yung next na goal mo ay magkaroon ng sariling space. Totoo. Pag medyo kaya-kaya na. Kapag nakaluwag-luwag na. Ganun si Chris si Chris Cow. Di ba? Bakit? Oo. Tapos ngayon meron na siyang siyang sariling space. Oo. Sabi ko, para bumuking ba yan? Na sobrang mahal. Ang mahal na nga talaga ng mga ngayon. Mahal na kahit yung mga studio type nga lang. Hindi ko alam paano na-afford ng mga Gen Z ngayon na ganun kamahal. Tanungin natin sila. Ang mahal nung magkano yung nyo, monthly. 15, 18, may 20, ganun, di ba? Ayaw magsalita. I'm sure 25. 17, studio type? Studio type, 17? Oh my God! Nung panahon nito, net, 2.5. Yung Jeep ay 150. Wala pang call for modernization. Wala pang call for 2 fee increase. Grabe, ang mahal. Ang mahal. Pero sabi ngayon, meron daw yung mga bumili ng mga condos before na parang i-flip. So, ang tawag doon, flip. Parang pag bumili ka, flip mo, ibenta mo ulit. Nahirapan sila magbenta, yung mga condo. Kasi renta lang talaga yung mga tao. Parang feeling ko, para sa mga yung hindi lang dun sa wala pa masyadong budget bumili ng sariling condo. Yung pagre-rent ay para siya sa, yung wala masyadong commitment sa space. Yung parang kunyari, pag madali kang magsawa sa space, hindi ito attack on you. Hindi kasi, may naalala kasi, medyo hindi siya politically correct, no? Wag yun na lang siyang i-cancel. Hindi, may friend ako noong early 2010s, tagal na. Parang sabi niya, yung difference daw ng mga nakatira sa apartment or talagang bahay sa mga nakakondo or yung mga madalas daw yung mga bakla sa kondo nakatira. Kasi daw, alam mo, meron talaga internal homophobia. Meron talaga. Parang sabi niya, di ba kasi kaya kayo nakakondo lang kasi anal lang, walang commitment. Oo ba yan? Hindi ako. Pero yun nga, yung kondo nga kung yung parang ayaw mo ng madali ka magsawa, pwede kang lumipat lang ulit. Pero ang mahal na. Yun lang yung pulot dulo nito. Ang mahal. Ang mahal na sa Pilipinas. Educate yourself and be a responsible person. Okay. Nainip na si Ina. Hindi nasasarapan kayo. Ano ba yan? Yes kayo, ha? Diba? 15 minutes.
Sa mga ka-eme na nakikinig, i-share nila yung mga experience nila living alone. Kasi masaya talaga yun for the first 3 months. Oo, masaya siya. Pero yun, parang bibilin mo, pupunta ka ng IKEA kasi yun yung parang tapos pagdating mo sa cashier, huy! Okay. Ayun, okay na yan. Sa mga brands dyan. Ayaw nga. Ayan, so Okay, ayan. So sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please subscribe sa YouTube channel, Ang Walang Kwentang Channel, at sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. We release a new episode. Charing, joke lang. We don't release. Spill lang pala. We release new episodes. We release new episodes. Yes, that's it. That's it. No promises. Actually, baka we release. Pero makakapag-release tayo ng medyo okay for the month of April. Kasi may alis si JB, may alis din ako. Magtatagpo kami sa May na. Dapat pala natin sila in the next episode. Vote for the right people. Yes. Are you for same-sex marriage? No, tama. No to Soji Bill. Sinasabi ko sa inyo, matayan ko na sinasabi sa inyo yan. Sabi ko kay Tonet, meron na ako naisip na content for June. Ano? Yung tinatanggal natin yung pride flag sa labas. Yung end of June, tanggal. Okay na? Okay na to. Okay na to. That's enough activism for today. Yes. I-close nyo naman. Ito na nga. If you want to be part of our live recordings, punta kayo sa walangkwentangpodcast.com and be a VVIP para makakuha ng special rates sa live recording sa Basta. Gusto ko lang mag-hi sa mga ka-eme na nag-tour-tour sa akin sa si Ash, si Beljan. Oo, si Beljan. Si Beljan and Si Asher. si Gani. Hindi, pero thank you sa mga mga regular na mga ka-eme Oo, na lagi pupunta dahil dito mga sa Basta. regulars Thank you, dito. guys. Kulang na lalagay na natin yung mga pangalan nila. Si attorney na 3 beses pa lang. Oo. Bilang ko yun. Uy, yung last na, magkakaroon ng, kapag malapit na yung namin, hard launch, magkakaroon tayo ng loyalty card. Yes, na loyalty bingo. Card na bingo. Pero hindi hindi sticker. Tsaka hindi siya yung mga normal na letter L, mga Nakwento heart, na pala natin. ganyan. Oo, nakwento na pala natin. Ayun lang. Sige, bye-bye. Ay, at saka wait lang. Hindi. Thank you sa mga nanood ng All Saints Day. Thank you, guys. Tapos, Baka pwede tayo ulit dito. pwede naman yan. Kapag pag-uwi mo. Ayan, thank you, guys. Thank you. Okay, kaya mo na to, Ina. Thank you.